Alright mga tol, pag-usapan natin itong matindi at tumitindi na po na panawagan na panagutin ang mga kurakot po sa ating gobyerno. Sabi po dito, umaalingaw sa iba't ibang lugar. At yan po yung pag-uusapan at titignan po natin kung gaano po nga ba talaga na tumitindi ang panawagan na ito ng ating mga kababayan. Yan po yung topic natin ngayon. Pero bago natin umpisa ng lahat, please make sure to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. And syempre, malaking tulong po yan sa channel natin. So yun na nga, umpisa na natin to. Let's go! So ayan nga mga tol, no? Sabi po dito sa balita ay panawagang ikulong ang mga kurakot, umalingaw-ngaw sa concerts at sports events, malawakang protesta ikakasa sa November 30. So ayan, kala po natin tapos na to nung nakaraang mga panahon, nagkaroon po ng matindi at violenteng pagrarally po na hinaluan po ng iba't ibang mga grupo. May mga kaguluhan din po talaga naganap dahil sa iba't iba hidwa-hidwang paniniwala, especially ang tinutumbok po ng marami doon sa naganap po na malawakang rally ng mga nakaraan ay yung pagsama po, pakikilahok po ng mga DDS. Tila may nagkasakitan pa nga po yata dahil dyan, no? So kayo na pong bahala mag-research, disclaimer lang mga tol, pero yun po ang opinion po natin dyan at pagkakaunawa natin sa nakalipas na mga protesta. And ngayon po ay ito po yung panibagong update po dyan. Panoorin po natin sa 24 oras. Umabot na sa mga concert at sports event ang panawagan ng mga Pilipinong panagutin ang mga korap. Lumabas din sa ilang survey na maraming galit sa katiwalian at naniniwalang epektibo ang mga protesta para panagutin ang mga tiwali. Nakatutok si Tina Pangniban Perez. Mula sa mga kilos protesta kontra korupsyon noong September 21, umabot na sa ibang pagtitipon ang panawagan para sa pananagutan. Isinigaw yan sa mga concert, mapa-local artist man, at kahit sa mga sports event. Ordinaryong Pilipino man o mga personalidad, hindi nangingi. Sa kalsada man, ikulong ang mga magnanakaw. o sa prestihiyosong pagtitipon gaya ng Sine Malaya. Artista ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Artista ng bayan! Kulong yung mga kurakot! Katunayan, 60% ng mga Pilipino ang galit sa korupsyon batay sa pinakahuling survey ng Okta Research. 30% naman ang takot o balisa at 7% ang malungkot. Sa survey naman ng Pulse Asia, 97% ang naniniwalang talamak ang korupsyon sa pamahalaan. 85% ang nagsabing tumindi ito sa nagdaang 12 buwan at 46% ang nagsabing epektibo ang mga protesta para mapanagot ang mga tiwali. Laban sa korupsyon! Kaya ilang Biyernes nang may mga protesta kontra katiwalian na itutuloy rin sa Biyernes ng ilang grupo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tuloy po tayo sa ating paglabas ng aming mga paaralan. Dito po sa Metro Manila, decisively lalabas po ang mga eskwelahan sa U-Belt at magko-converge po sila patungong Mendiola.
Panawagan pa ng isang grupo, magsuot ng puti kada Biyernes at maglagay ng puting ribbon sa mga sasakyan at bahay. Yung hindi makarating sa EDSA Shrine o yung mga nasa probinsya, mayroong kanya-kanyang parokya na sumasabay dito ng same activities and same actions all around again the Philippines. At tulad noong September 21, may malakihan muling marcha sa November 30 sa iba't ibang lugar sa bansa. Panawagan nila, ikulong ang mga tiwali, ibalik nila ang kanilang mga nakulimbat at gawing transparent ang lahat sa gobyerno. Kulang nila ang pagsasapubliko lang sa SALN o tala ng mga yaman at utang ng mga opisyal ng gobyerno. Parang hindi naiibsan ng galit dahil nga katulad nitong sa ICI, humihingi tayo ng transparency vis-a-vis their desire for security and confidentiality. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatuto, 24 oras. Alright mga tol, so ayan naman po, no, nakita po natin kung gaano patindi ayon po dito sa balita. Syempre, kung ano po yung pinakikita sa atin, ay yun po yung makikita lamang po natin unless tayo po yung gumawa ng sariling pagsasaliksik. Pero ako po yung naniniwala, may realidad po dito na talagang lumalawak po yung kumbaga impluwensya ng bawat isa, mga tao, lalo na po dun sa mga galit po sa nangyayari pong korupsyon ngayon. Talaga pong pag nalaman din po ng iba at mas nauunawaan yung nangyayari, nagaganap na korupsyon, papunta po doon, nagagalit po talaga ang mga tao. At kahit sino naman, diba, kahit sino tanongin natin, corruption. It's an evil act, no, na kinukumit ng mga government officials, and this should be they must be punished by our law. Tama ba yung English natin? At hindi po yan yung nagaganap sa ngayon. Nandiyan nga po tayo, parang dumadating po tayo sa mga climax, kasi sa ombudsman nagkakaroon na po ng opening, makikita po yung transparency, pero syempre ng mga tao ay naiinip at nawawalan ng gana, diba? Ang tagal-tagal po na inantay, katulad po ng impeachment trial ni Sara, diba? Ano pong nangyari? Ang ending, siya po ang kaso niya, impeachment trial, in-archive. So, isa po yan sa mga contributor ng usapin po sa korupsyon po na ito, at pinanggigigilan po ng marami yan. Kaya po nung mga nakalipas na panahon na may mga dumalong mga DDS, diba, makikita ninyo kahit si Chavit, diba, Chavit Singson, hindi po natin siya sinasabing DDS talaga siya na, no? At hindi ko pa naman na-verify, pero mataas po ang chance na ganoon. Pero yung point ko lang po, no, isa po siya sa hindi naging welcome dun sa mga naganap po na pagpoprotesta, and he is siya po ay tinitignan as one of the supporters ng mga Duterte, na sila pong mga matitindi po. Pag ang pinag-usapan na po ay korupsyon, sila po ay isa sa matitindi na mga personalidad na tinitignan ng mga tao as nag-commit ng krimen sa ating bansa. Unang-una, syempre po yung ating ex-president na si Rodrigo Duterte, tapos ngayon yung ating kasalukuyang vice-presidente na si Sara Duterte, may issue rin ng korupsyon. Gayon din po sila Baste, sila sino man na mga naririyan na mga Duterte, puro may issue, no? Disclaimer lang, ha, ayon yan sa akin pagkakaunawa, pero nasa inyo pong mga kamay. Pwede po kayong mag-research, pwede po kayong magbasa, no, kung gaano sila ka-cultolics ang dating. Sabi nga po ni pangalan nito, ni Trillanes, yung mga supporter daw ni Duterte,
kulto na to, no? Paano nga naman kasi kita ng harapan, 'di ba? May mga issue pareha, korupsyon itong mga ito, no? Hindi lamang sa administrasyon ni BBM, hindi lamang sa mga senador, kasama rin po ang mga Duterte sa mga may issue sa korupsyon. Pero sila po ay walang katinag-tinag na tila pinatutunayan na may umiikot, no? May mga haka-haka po na ganun, pero kung iyan po ay pinakikita nila na sila sumusuporta pa rin despite na marami na pong galit na mga mamamayang Pilipino sa korupsyon, aanihin po nila yung kanilang tinatanim. Whatever reason na mayroon po sila, hindi nila binubuksan yung isip nila, sila rin po yung kakain ng kanilang itinatanim, at yan po yung masama ang pagsuporta sa paggawa ng masama, no? Number 1, may issue, kailangan imbestigahan, 'di ba? At kung may mga ebidensya, dapat mailatag po yan. Pero lagi po natin nababanggit, binaon sa limot yata, no? Tila ang mga issue ay ina-archive po ng mga makabagong makapili ba tawag. Anyway, hanggang dito na lamang po tayo, at mukhang tuloy-tuloy po pala talaga ang mga pagpoprotesta, at yan po'y mukhang mas magaganap pang mas malaking mga rally. Binabalak po nila ay sa Nobyembre 30, no? Hindi natin alam, who knows kung ano mangyari. Anyway, hanggang dito na lamang. Comment down below, patuloy natin pag-usapan sa comment section. Ang lahat ng iyong saloobin ay as much as possible re-replyan po natin. And syempre, wag mo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button. Malaking tulong po yun sa channel natin para makapagpatuloy tayo, and syempre para updated ka na rin palagi sa mga videos po natin na parating. See ya ulit sa susunod na video.